Hello mga kapatid, magandang gabi po sa inyo. June 4, 2025. Salamat sa Lord sa opportunity na tayo ay nagkita sa gabing ito. Usapang Katolisismo kapag gabi. Time check tayo alas 6:07 ng gabi. Tayo po'y magsimula na sa ating panandalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa gabing ito, sa opportunity na kami ho ay inyong binigyan ng bagamat umuulan. Salamat sapagkat taglay ho namin kalakasan na galing sa Banal na Espiritu. Salamat Mama Mary for praying for and with us. Hindi ho kayo nagbabago. Salamat sa inyong pagmamahal. Salamat po sa inyong patuloy na pagtulong sa amin. At pinagdadasal namin, Banal na Espiritu, sa oras na ito na sasamahan niyo po kami. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi, Pilipinas. At syempre sa lahat po ng mga bishops, pare sa buong Pilipinas, magandang gabi ho. Special mention, yung ating na-interview kagabi si Reverend Father Romel dyan po sa Calayan. Father Romel Olivar, magandang gabi ho, Padre. At sa lahat po ng mga kapatiran dyan, kay kapatid na Divine, at sa lahat ng mga miyembro dyan sa St. Bartholomew Catholic Church dyan sa Calayan Island. Opo. God bless po. At syempre sa aking bishop dito sa Diocese sa Bacolod, si Bishop Patricio Buson. Magandang gabi, Bishop. Kay Father Dominic Diramas, ang Station Manager ng DYAF, sa lahat ng mga kapatiran dyan sa istasyon. Magandang gabi po. Yung aking parish priest, si Reverend Father Luan Torrefranca, dyan sa San Juan Nepomuceno Parish Church. Kay Father Nobles, Father Egay, sa lahat ng mga opisyales, magandang gabi ho. Sa akin ding may bahay, kay Annalyn, magandang gabi. Sa akin ding mama, kay Mama Elsie dyan sa bahagi ng Kainta, sa lahat ng aking mga kapatid, magandang gabi. Mga kapatid, diretso na ho tayo sa ating pinag-uusapan. But before that, let's have a quick review sa ating pinag-uusapan po natin. Yung God's Call, no? Revelation. Yung pagtawag ng Diyos sa pamagitan ng kapahayagan. Danny Villena Mendoza, magandang gabi, Brad. God bless sa buong pamilya, sa iyong parish priest. Nabanggit ho natin, magandang umaga, tanghali, gabi, Alan Janeta, bro. God bless dyan sa work. Samanawa kayo ng Panginoon, kapatid na Alan. Oo. Binanggit ho natin na merong 4 na paraan na kung saan po ay naghahayag ang Diyos na kanyang sarili. Una, in creation. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamagitan ng creation. Sabi nga sa Bible na the heaven declares the glory of God and the firmament proclaims His handiwork. Yan po sa Psalms 19 verse 1. Diyan po sa ilalim po niyan, itong in creation, ay bahagi po natin bilang mga Katoliko na may mga everyday experiences po tayo na maaari nating maranasan ang pagmamahal, ang friendship, ang mabuti at mga magagandang bagay galing po sa Diyos. Now, on the other hand, may mga na-experience din po tayo bilang Katoliko na suffering, temptation, saka evil. Hindi ho yan nawawala, itong positive and negative sa atin bilang mga mananampalataya. Pangalawa, hindi lang ho naghayag ang Diyos ng kanyang sarili sa pamagitan ng creation. Pangalawa, in Scripture, through salvation history. Mga kapatid, sa Lumang Tipan ay nagpahayag ang Diyos na may tinatawag na biblical signs, yung deeds and words.
Makita natin na gumawa ang Diyos ng covenant kay Noah, kay Abraham, kay Moses. Nakita rin ho natin ang pagkilos ng Diyos noong unang panahon siya po ay pumili ng mga lalaki at babae, mga hari, mga judges, prophets and priests at mga wise men. Nakita natin na ang Diyos ay kanyang pinangunahan, He liberated and corrected His people nung sila po ay nagkamali. Ipinakita ng Diyos that He is the Lord, a merciful and gracious God, slow to anger and rich in kindness and fidelity. Mapapansin mo, sa kabila ng ang tao talaga makulit matigas ang puso, pero yung pag-ibig ng Diyos hindi ho nagbabago. Bagamat kinokorek ng Diyos ang kanyang tao noong unang panahon at maging sa ngayon, kasabay nito ay hindi nagbabago yung trato ng Diyos sa atin, mga kapatid. Now, not only in creation nagpahayag ang Diyos, pangalawa in Scripture through salvation history, pangatlo nakita natin na nagpahayag ang Diyos in the church, sa simbahan. Mga kapatid, yung doktrina, yung life, at yung worship, tatlong bagay na importante ho yan sa atin bilang Katoliko. Doktrina, yung pamumuhay, at yung pagsamba ay maliwanag po na itinuturo niya sa simbahan at hindi ho niyo yan ma-experience sa ibang sekta, sapagkat ang tunay lang na pwede makaranas niyan ay doon sa simbahang Katoliko. Opo. For so many years na ako'y dating pastor ay akala ko yung pagsamba ay nasa Baptist. Mali ho pala. Ang tunay na pananambahan, may experience mong galaw ng Diyos doon sa simbahang Katoliko. Ngayon, kung tama ang iyong relasyon sa Panginoon, kung tama ang iyong pagkaunawa sa turo ng simbahan. Mga kapatid, meron po tayong tinatawag na liturgical or ecclesial signs. Ito po yung katotohanan na galing mo sa salita ng Diyos. Mahalaga po yan, mga kapatid. Kaya in summary, tayo bilang mga Pilipinong Katoliko ay naranasan po natin ang kapahayagan ng Diyos, even sa panahon natin ngayon. Una, inihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamagitan ng natural signs. Ano po yung natural signs? Yung mga beauty, yung magagandang bagay, at yung abundance. Meron tayong natural resources, di ba, sa ating bansa? Maraming ang bansa na interesado sa bansa natin na unti-unti tayong sinasakop Baka nga ho magisida lang tayo minsan, iba na may-ari ng Pilipinas. Hindi ho ba? Alam naman natin kung sinong bansa ang atat na ika nga yung bansang Pilipinas unti-unti nilang inaangkin. Nagsimula sa dagat, inaangkin yung dagat ano susunod dyan? Susunod ng dagat, di tao na ang aangkinin ho nila. Pagka naangkin po niyan, sunod-sunod na ho yan. Even yung mga natural resources na ho natin yan. Hindi lang ho tao, mga kapatid. Itong natural science na ito ay mahalaga. Kasama dyan yung ating kultura. Pangalawa, yung biblical science na binabanggit, yung salita ng Diyos. Pangatlo, mga kapatid, yung liturgical science na binanggit natin kanina, kasama dyan yung sakramento. Kaya ho, meron tayong 7 sakramento, Kaya ho, maganda na ito'y aralin ho natin. I would recommend, mga kapatid, kung may panahon kayo, punta kayo sa YouTube. Marami kayong makikita dyan ng mga Katolikong katuruan na maganda yan, balik-balikan natin yung 7 sacraments, Maging familiar lang po tayo, lalo na sa unang 3. Yung Sacrament of Baptism, pangalawa Confirmation, pangatlo yung Eucharist. So, yan yung Christian initiation kung tatawagin, mga kapatid. And finally, pinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa tinatawag na ecclesial signs. Ano po yun? Meron tayong credo. Mapapansin nyo, pag nagdadasal tayo, nagsisimula tayo sa gawain. Either, di ba ginagamit kong guide yung Apostles' Creed? Dalawa kasi yung credong gamit natin Apostles' Creed saka yung Nicene. Now,
Parehas na importante ho yan at mahalaga. Ang mahalaga lang, alam natin yung laman ng The Apostles' Creed at yung Nicene. Mga kapatid, mahalaga sa atin, hindi lang yung credo, kasi yun ang pinaniniwalaan natin eh. Meron tayong 12 na mga mabibigat na doktrina hango doon sa The Apostles' Creed. Dito sa creed nito mga kapatid, dyan na makikita natin yung moral teaching at yung commitment to service. Now, ikaapat, hindi lang ho nagpahayag ang Diyos doon po sa in creation, pangalawa in scripture, pangatlo in the church, ikaapat, nagpahayag din ho ang Diyos in other religion. Now, hindi ho kinukundina ng Catechism of the Catholic Church yung ibang religion. Hindi tayo nagle-label sa kanila. Sila ho ang nagle-label sa Katoliko, marami akusasyon sa atin. Pero tayo, kalmado tayo, even yung ating bago Santo Papa si Pope Leo XIV, yung kanyang attitude towards sa ibang religion, maganda Hindi siya naghahamon Hindi siya naghahanap ng away. Yun po yung magandang sa espiritu ng ating bago Santo Papa, si Pope Leo XIV. Opo. Kaya ho magandang pag-aralan natin, ano ba pwedeng madampot natin sa ating bago Santo Papa, yung kanyang attitude towards other religion. Now, hindi naman ho ibig sabihin niya na pinapanigan na natin yung mga Protestante at mga Evangelical. Hindi ho. Matindi ho yung ating paniniwala doon sa hawak nating aral ng simbahan. Kasi paniwala natin, yun ang totoo Yun ang tama Non-negotiable yun, ika nga mga kapatid. Pero, pagdating doon sa kapahayagan ng Diyos, para sinasabi natin, hindi natin sinosolo. Na hindi natin sinasabi na exclusive lang sa Katoliko pwede magpahayag ang Diyos. Kasi tandaan nyo, body of Christ. May sinasabi ho ang Panginoong Yesus na meron siyang ibang tupa. Di ba? Kung meron siyang ibang tupa, nasaan yung ibang tupa? Now, posibleng nasa Protestante, yung ibang tupa. Yung ibang tupa ay nasa Evangelical. Kaya ho maganda mga kapatid, huwag tayong hahatol. Hayaan natin si Lord. At mahalaga yung attitude. Bantayan ho natin yan. Kasi kung sabihin na natin, tayo man ang tama ang doktrina, tama yung ating pagkaunawa sa salita ng Diyos dahil sa magisterium natin. Kung failure naman tayo sa pagmamahal, judgmental tayo mga Katoliko sa ibang mga grupo, ano pong kalalabasan na ito? Di magagalit din si Lord sa atin. Opo. Ngayon, pag-uusapan natin, yung ating topic for tonight ay si Jesus Christ. Siya po yung agent, siya po yung content, at siya po yung goal ng kapahayagan. Sa madaling salita, may sentro ang kapahayagan, hindi sa Diyos Ama, hindi sa Diyos Espiritu Santo, kundi po sa Panginoong Jesucristo. Now, sabi rito, mga kapatid, we Catholics must witness to our own faith and way of life. Now, in the Catholic Church, ang sabi rito, which proclaims and is duty-bound to proclaim without fail Christ who is the way, the truth, and the life. Jesus Christ is Himself, both the mediator and the fullness of all revelation. Mga kapatid, tayo bilang Katoliko ay meron tayong mandato. Inuutusan ho tayo. Na huwag lang tayong sarilinin natin yung pananampalataya, kundi maipakita natin at ibahagi po natin. Meron tayong pananagutan bilang Katoliko na ito po ay sabihin, iproklama. Ito po yung ating duty bound. Hindi ho to trabaho ng bishop at pare lamang, kundi lahat ng Katoliko worldwide. Kung ikaw ay Katoliko sa Pilipinas at sa labas ng bansa, at ikaw ay humahawak sa turo ng Panginoon at sa turo ng Simbahang Katolika, mga kapatid, hindi lang ho tayo dapat dumadalo sa misa o gumagawa ng mabuti sa ating kapwa. Meron tayong duty bound. May pananagutan tayo na i-share
ikwento, proklama ang alin? Ang pagmamahal ng Panginoon Diyos sa iba. Ang paniwala natin bilang Katoliko, si Jesus po, siya po yung daan, ang katotohanan, at ang buhay. Siyempre, yung ating paliwanag dyan, para properly ma-introduce mo ang tao sa Panginoon, ipakilala mo ang simbahan. Kasi yung simbahan kompleto Opo, hindi po sekta ng ibang grupo. Ipapakilala mo ang simbahan sapagkat ang simbahan po kompleto Opo, meron tayong 7 sakramento. May mga katekista po tayo. Kung kayo po ay medyo mahina sa pagkukwento, huwag po kayong mag-alala sapagkat ang Lord po ay nag-raise up ng mga kapatid natin na may mga proper training kung paano isi-share po yung ebanghelyo. Pero hindi naman ibig sabihin nito for life na lang ho tayo na iaasa natin sa iba ng mga katekista yung pagbabahagi. Dapat tayo po bilang Katoliko ay nagsusumikap din naman na malaman ng aral ng simbahan and eventually makapagbahagi po tayo. Mga kapatid, importante po yan. Sinabi pa rito na we are followers of Christ, His disciples. We trace His footstep in our times, to utter His word to others, to love with His love. May pananagutan po talaga tayo Hindi po pala pwede padalo-dalo lang tayo sa misa. Oho, pakaway-kaway tayo sa mga kaibigan natin, hindi ho. Meron pala tayong duty bound. Pag sinabing duty bound, may pananagutan tayo bilang Katoliko. Ano pananagutan namin, Brad Calix? Magkwento patungkol sa ating Panginoon. Dapat tayo ay tagasunod ng ating Panginoon, mga kapatid. Inaasahan din po na tayo ay mabubuhay o to live with His life. Kaninong buhay ba yung gusto nating ipakita? Buhay ng ating Panginoong Hesus. Now, sabi pa rito, to cease following Him is to betray our very identity. Kapag tayong Katoliko nagpasya na hindi na ho tayo susunod sa Panginoon, ang ibig lamang ho sabihin nito ay binibetray natin yung ating pagkakilanlan. Ano bang identity natin? Di ba child of God tayo? Di ba Kristiyano tayo? Ngayon, kung tayo ay titigil sumunod sa Panginoon at sa aral na simbahan, delikado po yan Mapapahamak ang kaluluwa mo sa dulo. Tandaan mo kapatid, ang kaligtasan natin, may 3 stages yan. Una, we have been saved. Tapos na, kasaysayan yan. Diligtas na tayo ng Panginoong Hesus, namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Pangalawa, we are being saved. Sa kasalukuyan, iniligtas ka ng Panginoon sa kasalanan. At yung pangatlo, mga kapatid, we will be saved sa future. Kaya ho yung mga kaibigan nating Protestante at Evangelical, sila lang naman yung nagsasabi na pwede daw matiyak na ngayon ang kaligtasan mo. Yan ho yung kanilang come-on sa mga Katoliko. Pwede mo nang matiyak ngayong araw na to na ikay ligtas na. Sa Katoliko, hindi ganyan ang turo natin Ang pinag-uusapan natin dito, matira matibay. Ibig sabihin, hangga't buhay ka, nandito ka sa lupa, kinakailangan mong ipakita. Ano ipapakita mo? Yung pagsunod. Kanino? Sa Panginoong Hesus at sa turo ng simbahan. Sa madaling salita, bagamat ikaw ay nabinyagan, bagamat ikaw ay nakumpirmahan, bagamat ikaw ay pinapractice mo yung tamang Eucharistia, pero kapatid, kung hindi ho tayo patuloy na sumusunod sa kalooban ng Diyos, questionable yung kaligtasan sa dulo. Ano ibig sabihin? Mga kapatid, day to day ito Ang laban natin araw-araw. Hanggat buhay tayo, kailangan natin maipakita sa Diyos at sa simbahan na tayo ay loyal. Kaya nga ho yung mga kapatid nating lumabas ng simbahan, sumama sa ibang sekta, nanganganib ang kanilang kaluluwa sa dulo. Yung kaligtasan, questionable. Ngayon, hindi naman natin pwedeng masabing mapapa-impyerno kaagad. Kasi nga naman, sino ba humahatol? Ang simbahan ba? Sino humahatol? Si Bishop? Sino ba humahatol? Ang Santo Papa? Hindi ho.
Maging Santo Papa, Kardinal, Archbishop, sino pa man yan, ang hatol sa atin mula sa Santo Papa hanggang sa mga layman, si Jesus Christ ang hatol. Pag namatay ho tayo, haharap tayo sa Panginoon, hindi ho kay Santo Papa. Hindi ho. Kaya nga ho, hanggat buhay tayo, may pagkakataong ayusin ang buhay sa lupa, ayusin na ho natin. Kasi ang kaligtasan ho nakabatay ho yan doon sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Sa madaling salita, hindi garantiya na ikaw ay Katoliko, ligtas ka na. Hindi ho. Ito nga yung dyan Ito nga yung nakakatakot Sinasabi natin, napakarami nating populasyon ng Katoliko worldwide. Ito lang naman yung tanong ko dyan Ilang porsyento doon sa 1.something billion na Katoliko ang seryoso? Seryosong sumusunod sa Panginoong Yesus. Seryosong naiintindihan ang aral ng simbahan. Ilang porsyento doon sa 1.something billion na Katoliko na ipinagmamalaki natin na seryoso na masasabi nating tagasunod ng Panginoong Yesus? Kaibigan, kayo po siguro, hahamunin ko po kayo. Gaano po kayo kaseryoso bilang Katoliko? Kayo po ba ay talagang tagasunod ng Panginoong Yesus? O kayo po ay parang sumasama lang po kayo sa daloy? Kasi ho, ang magulang nyo Katoliko, ang mga ninuno nyo Katoliko, kayo po ay pasimba-simba lang. Pero ang puso malayo sa Diyos. Posible yan sa Pilipinas. Kaya nga ho mga kapatid, ako ay nagsusumikap bilang dating pastor na pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Na mag-journey tayong sabay-sabay hanggang sa dulo. Mga kapatid, kapag huminto ka sa gitna, tumalikod ka na at pumunta ka sa ibang sekta, kapatid, ang kaligtasan mo, questionable sa dulo. Bakit questionable? Kasi nga, gusto nga ng Panginoon, loyal ka sa Kanya Ngayon naipakita mo ba yung loyalty mo nung tumalikod ka at nagpunta ka sa protestante? Hindi ho. Ngayon, kung gusto mo mang bumalik, wala namang problema, kaya lang may proseso ang pagbabalik sa simbahang Katoliko. Galing ka dyan, tas umalis ka, tas babalik ka after 10, 20 years, hindi ka pwedeng makabalik ka agad. Hindi ganun kadali yun. Kasi ka nagpasya kang tumalikod siniraan mo pa nga yung simbahan natin yung iba nga nagmamalaki. Tapos sila sabi nila kay Brad Calix ngayon, siraulo daw ako Mantakin mo, ako dati yung sumisira sa simbahang Katoliko, nilagay ako ng Lord dito. Ako naman ngayon ang binabanata ng mga protestante. Opo, mga kapatid, tandaan po natin, napakabuti ng Diyos sa atin. Huwag tayong umalis sa simbahan. Ngayon, una, yung goal. Now, si Jesus bilang goal natin, mga kapatid, siya po yung susi. Siya po yung sentro. At siya po yung purpose o yung dahilan ng kasaysayan ng tao. Sa madaling salita, ang sentro ng Katolisismo, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Ang sabi nga sa 8:29 ng Roma, dapat nakapattern tayo doon sa imahe ng ating Panginoong Yesus. Mga kapatid, nakikishare ho tayo doon sa tinatawag na Trinitarian Divine Life of Father. Alam po ninyong Katoliko, Trinitarian po tayo Yan, hindi ho nila maintindihan ng Protestante at Evangelical yan. Ang sabi ho sa atin, demonyo po tayo, simbahan natin. Antikristo ang Santo Papa ho natin. Yan din ho yung pinapangaral ko matagal na panahon. Nagbago lang din ho yung pananaw ko nung ako ay gisingin ng Panginoon sa maling kaisipan. At salamat sa Lord, bagamat ilang buwan pa lang din akong Katoliko, salamat sa Panginoon dahil unti-unti niyang binubuksan ang aking kaisipan at tinatanggap ng dahan-dahan ang aral. Mga kapatid, Trinitarian ho tayo. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Pinaniniwalaan ng Katoliko yan. Tanong, yun bang 1.something billion na mga Katoliko worldwide
Ay naintindihan ba nila yan, ang turo ng simbahan, na tayo ay Trinitarian? Hindi po tayo oneness Kasi pag sinabing oneness, ang God the Father ay siya ring God the Son. At ang God the Son ay siya ring God the Holy Spirit. Oneness po yan. Hindi ho. Iisa po ang Diyos pero nagpahayag sa tatlong persona. Yun po ibig sabihin. Mga kapatid, pangalawa, si Kristo po yung content, yung laman ng kapahayagan. Siya po yung naihayag. Tapos na. Naihayag na po ang ating Panginoong Yesus. Ang sabi nga ho sa Biblia, Christ the new Adam. In the very revelation of the mystery of the Father and of His love, fully revealed man to Himself and brings to light His most high calling. Mga kapatid, our faith centers on Christ. Yung pananampalataya natin ay nakasentro sa ating Panginoong Yesus. Bakit po? Because we believe we are called to union with Him. Tayo po ay tinawag para makipag-isa sa Kanya. Si Kristo po yung ilaw ng sanlibutan. Siyempre, kung ilaw, si Kristo ng sanlibutan, kanino tayo pupunta? Yung mga madidilim natin na buhay. Hindi po ba't kay Kristo? Ngayon, hindi lang po si Kristo ang goal. Hindi lang po siya ang content. Pangatlo, siya po yung agent. Mga kapatid, ang ibig sabihin na si Kristo ay siyang agent, siya po yung mediator. Siya po yung pumapagitna. Mga kapatid, ang sabi po ng unang Timoteo 2:5 at 6, God is one. One also is the mediator between God and man, the man, Christ Jesus, who gave Himself as a ransom for all. Sino po namagitan sa God the Father at sa tao? Ang namagitan po, ang Panginoong Yesus. Mga kapatid, ngayon, paano ho ito nangyayari sa ating panahon bilang Katoliko? Nangyayari po ito sa pamagitan ng kanyang simbahan. Pag sinabing church, ito po yung the people of God. Tayo po yun. United in His name. Tayo po ay nagkakaisa sa kanyang pangalan. Opo. The one mediator, Christ, established and ever sustains here on earth His holy church. Sinusustain ni Kristo yung kanyang simbahan na tinatawag din pong the community of faith, hope and charity. A visible organization. Pag sinabing visible, nakikita. Katulad dyan sa Kalayan. Ang St. Bartholomew Catholic Church, visible yan. Nakikita ng mata ng mga taga-Calayan Island na may simbahan na itinayo ng mga Dominican priest. Matagal ng panahon. At sa kasalukuyan, yung ating kaibigang pare na si Reverend Father Romel Olivar, ang siyang kasalukuyang nagpapastor sa nabanggit na simbahan ng ating Panginoong Yesus. Community of faith, mga kapatid. Ang ginagawa po nitong simbahan na siya tinatawag na visible organization ay kino-communicate ito o sinasabi ang katotohanan at ang biyaya sa lahat ng mga tao. Ang simbahan po ay siyang tumatanggap ng kapahayagan. Kaya nga sa atin bilang Katoliko, mahalaga sa atin yung simbahan. Kaya kung may mga pangyayari sa lugar natin, may lindol, may mga sakuna, may mga landslide, ano man nangyayari, ang takbo natin sa Panginoon. Now, hindi ka tumatakbo literal sa Panginoon kasi nga nasa langit siya, mahirap tumakbo sa Kanya doon. Ngayon, sino ba yung visible sa lupa na pwedeng takbuhan, na ginagabayan ng
Panginoong Yesus, ng Banal na Espiritu, ni Mama Mary. Sinong pwedeng takbuhan? Simbahan. Kaya nga kapag tayo nagkakasala, takbo tayo doon sa ating pare na siyang pinakatatay natin. Sinasabi natin yung kasalanan natin para malilinis na naman po tayo. Pagka ho Sunday, nagdudumali tayo sa simbahan na makapunta. Hindi lang ho para makatake ng komunyon. Na mali pong practice ito ha. Huwag kayong tatanggap ng komunyon na late na kayo. Tatanggap kayo ng komunyon, pipila kayo, tas uwi na kayo. Mali po yung ginagawa nyo, mga kapatid ha. Hindi po tama yan. Agahan po ninyo pumunta sa simbahan. Dapat nakapag-participate kayo doon sa ating misa sa kabuuan. Napakinggan nyo ang homily ni Father. Okay? Dapat nagpa-participate ka sa misa. Hindi po yan yung nakaganong-ganong ka lang. Wala, kumakanta na, wala pang ginagawa. Nakaluhod na, ano-ano pang pinagagawa mo. At hinayahayaan mo lang yung anak mo na patakbo-takbo sa simbahan. Huwag niyong gagawin yan, mga kapatid. Hindi yan maganda ha. Pagka may gawain, concentrate. Kasi yan ang panahon lumalapit ka sa Lord eh. 'Di ba? Para makalapit ka sa Panginoon, lapit ka sa simbahan. Kasi diyan ho binubuhos ng Diyos yung blessing eh. Sa simbahan, ginaguide niya ang pare, ang bishop, mga kapatid. Kaya mahalaga sa atin yung simbahan. Ha? Kung mahalaga ang paaralan, mahalaga ang gobyerno, mas mahalaga ang simbahan. Kasi ang simbahan ang nauna bago ang gobyerno. Nauna tayo. Kaya nga ho tayo, hindi tayo nagpaparehistro sa SEC eh. Napansin nyo ba? Hindi natin kailangan iparehistro sa SEC ang simbahang Katoliko. Kasi nauna tayo. Kayo naman huwag nyo kakalimutan yan. Maging proud ka na isang Katoliko kang Kristiyano, mga kapatid. Now sa akin pagtatapos sa gabing ito, time check tayo, 6:38. Mahalaga po to na maintindihan natin na si Jesus Christ, na siya po yung ating goal. Yung ating inaasam. Pangalawa, siya po yung content, siya po yung laman ng ating pananampalataya. Ang ating Panginoong Yesus. Siya po yung ilaw. Siya ang ating kaligtasan. Pangatlo, siya yung agent. Ibig sabihin, siya ang mediator. Mga kapatid, hindi nga lang pwedeng paghiwalayin si Kristo at ang simbahan. At syempre, nandyan ang anak, dapat yung nanay kasama rin. Si Mama Mary. Yun. Hindi ko naintindihan dati yan eh. Kasi nga ako dati, nung pastor pa tayo, hindi naman tayo naniniwala sa ganyan. Binabanatan ko pa nga yan si Mama Mary. Sinasabihan ko hindi maganda eh. Oo. Pero hindi naman ako yung balasubas ng mga pastor na katulad ng mga pupunta sa bayan ng Katoliko tapos sisirain yung imahe. Hindi po ako ganun kabalasubas na pastor. Hindi ho. Medyo mabait man ako sa kanila. Matapang lang tayo mangaral. No? Anti-Catholic tayo. Dati. Pero salamat sa Panginoon kasi binago ni Lord yung utak natin. Kaya ako nagsusumikap mga kapatid, dalhin sa inyo ang turo na simbahan. Inaaral po natin yan. Ito ginagamit natin. Yan. Catechism for Filipino Catholic. So may Tagalog yan. So pinapasadahan po natin yan. Dahan-dahan gabi-gabi. Para maging pamilyar kayo. Ay ito pala turo na simbahan. Kasi pag hindi mo nalaman ang turo na simbahan, kawawa ka. May kakatok sa iyo na protestante. Di mo alam ang gagawin. Huli na nang malaman mo na nabitag ka na pala. Mantakin mo yan, nabitag ka, hindi mo alam. Bakit? Ignorante kasi. Bawal sa atin yung ignorante ha. Dapat aral ka. Makikinig ka sa sinasabi ni Padre sa homily. Nagbabasa ka ng salita ng Diyos, kapatid. Dumadalo ka dito sa ating pag-aaral. Sa gabi. Dalo ka. Kasi dahan-dahan natin dinidiscuss ito eh. Para makatulong sa atin. Hindi ako nagmamagaling dito, mga kapatid. Hindi po. Nagsusumikap lang din akong aralin ang salita ng Diyos. Nakasama po kayo.
Mas maganda pare-pares tayo may alam no? Tama. Para pag nagkwentuhan tayo, baka mapadaan ako sa inyong lugar later on, di ang saya natin, mas dadami pa tayo. Bakit? Alam mo salita ng Diyos, alam mo turo ng simbahan. Now, gusto ko kayong i-challenge mga kapatid, doon sa mga nagbabalak lumipat ng simbahan. Huwag nyo nang pangarapin. Ba't ka pa lalabas ng simbahan Katoliko? Ba't ka lalabas? Anong plano mo? Ba't ka lalabas? Kasi pinipersonal ka ng pare sa homily? Ba't ka lalabas? Kasi matagal ka na may sakit, hindi ka gumagaling? Bakit ka lalabas ng simbahan Katoliko? Naghihirap ka sa buhay? Bakit ka lalabas? Kasi sira ang pamilya? Maraming utang? Mga kapatid, maski na anong rason natin, huwag nating idadama yung pananampalataya natin. Huwag nating idamay. Kung may problema ka sa kapitbahay mo, isolve natin yan dahan-dahan. Mag-usap, magpatawad. Huwag mo idamay yung simbahan. Huwag mo idamay si Lord. Magsimba ka kapag linggo, kapatid. Huwag kang maglaba pag araw ng linggo. Huwag mong kunin yung para sa Lord. 1 oras nga lang yan, kinuha mo pa. Di ba may 6 na araw tayo para sa atin? Yung kay Lord nga lang, 1 araw nga lang, di pa nga natin maibigay yan. Huwag naman ganon. Bumawi na po tayo hanggat may chance po tayo. Mga kapatid, pangalawa, huwag niyong kunin ang sagot sa mga protestante at evangelical. Hindi nila masasagot yung tanong mo. Kung may tanong ka, punta ka sa pare. Mag-usap tayo ni Brad Calix. May tanong ka sa doktrina, puntahan mo muna yung pare mo. Doon ka sa kanya magtanong, hindi kay pastor. At least nagkakaintindihan tayo. Available ako for counseling, for prayer. May problema ka, pwede tayo mag-usap. Provided na wala akong sakit Kasi minsan binibisita tayo ng karamdaman Oo. Saka wag lang ho yung 10:00 ng gabi kasi pagod na po ako niyan. Hindi ko na ho kayo maintindihan yan pag nagsasalita po kayo. Opo. Mas maaga po, mas maganda. Doon po sa mga parents na nakikinig kay Brad Calix, nakikiusap po ko sa inyo. Magsumikap kayong aralin ang doktrina ng simbahan. Punta kayo doon sa website. Hanapin nyo yung The Holy See. The Holy See. Yung C-S-E-E. Nandun yung doktrina natin. No? Punta kayo doon. Ngayon, kung hindi mo alam niya sa laptop, sa computer, paturo ka sa anak mo, sa pamangkin mo Gumawa ka ng paraan. May cellphone ka ba? O dapat may internet ka para makita mo yan, yung sinasabi ni Brad Calix. Punta ka doon sa YouTube. Marami tayong mga kapatid na magagaling na Katoliko, na pwedeng ipaliwanag sa'yo yung doktrina. Tapos nakikinig ka pa dito pagkagabi, di marami ka nang natututunan. Sa mga nais po tayong imbitahan, mga kapatid, sa inyong lugar, una ipanalangin ho ninyo. Pangalawa, mga kapatid, ang magi-invite ho kay Brad Calix, pare. Hindi po yung individual na miyembro na simbahan. Kasi maski na ho, ano pang kausap nyo kay Brad Calix, kung hindi ho pari ninyo kumakausap sa akin, wala ho mangyayaring pagbisita sa lugar nyo. Opo. Ipagdasal nyo po yan Opo. Gusto ko rin ho kayo sana makita in person Kaya lang, tag-ulan na. Kasi itong June, tag-ulan na ho to Dire-diretso na ho yan. Maabot pa nga minsan ng Disyembre tag-ulan Pero pagdasal ho natin na sa tulong ng Panginoon Diyos, magkita-kita tayo. Ang purpose, pagka nagkita tayo, mag-share ako ng aking personal testimony. Pangalawa, turuan ko kayo anong gagawin nyo doon sa mga kaibigan natin Protestant at Evangelical. Ano yung tamang attitude pagka sila'y bumisita sa bahay nyo? Pwede natin gawin yan. Pagdasal nyo, gusto ko kayong makita Hindi lang dito sa screen na to Hindi ko makita mukha nyo rito Ako lang naman nakikita nyo rito. Pero ipagdasal ho natin mga kapatid. Sige.
Time check tayo, alas 6:46. Oy, magandang gabi muna kay Sonet Senas. Pasensya na po kayo, sumasabit lagi yung lalamunan ko eh. Opo. Magandang gabi, Ate Sonet. Opo. Kay Ekat, salamat po sa pag-join sa broadcast. Kay kapatid na Divine Kobo, dyan sa Kalayan. Salamat po sa inyo, mga kapatid. God bless. Kay Nelson Cadigal, salamat po. Sino pa ba nandito? Si Meran de la Cruz Vicente. Uy, watching from Libya. Mga kapatid, salamat po. Nakarating na po itong video dyan sa lugar po ninyo. Mag-encourage pa ho kayo, kapatid na Meran de la Cruz Vicente, ng mga Pilipino na Katoliko dyan sa Libya. Na makinig po sa ating programa. Pinagsisikapan po nating dalhin ang ang turo na simbahan po sa inyo, kaya po ipagdasalan po natin na marami tayong maabot. Salamat kapatid na Meran de la Cruz Vicente. Regards na lang po kami dyan sa simbahan pinupuntahan nyo kung meron sa Libya na Katoliko. Opo, sa inyong parish priest dyan. Brad Apang Cortez, bro, salamat sa pag-share ng video kapatid. Salamat sa effort. Sabi niya, mayong hapon Brad Calix, God bless you. Yan. Kay Marisa Buyaw, salamat po. God bless kapatid sa iyong buong pamilya. Sino pa yung nandito? Si kapatid na Alan Janeta dyan sa Hungary, God bless kapatid sa iyong work. Samahan nawa kayo ng Panginoon Diyos. Si Danny Villena Mendoza, maraming salamat. Announcement lang mga kapatid. Ipagdasal po ninyo, di ba sinasabi ko nung mga nakalipas na gusto nating makapagturo, no? Sa mga estudyante na na gustong mag-aral. Ngayon may mga changes po Kasi po yung mga kasama ko sa CFD ay yung iba sa kanila magtuturo na ho. Kasi matagal din ho na binbi, ilang taon din ho Tapos nagkaroon ng chance na makapagturo. Siyempre, priority po yun. Ngayon, ipagdasal ho natin na may kinakausap po tayo na ilan para lang ho matuloy tayo. Baka ho ang mangyayari, mga kapatid, ay susubukan pa rin natin na matuloy tayo doon sa plano nating pag-aaral sa mga layman. Diba sabi ko sa inyo, ituturo natin sa inyo ang yung basics ng philosophy, theology, saka apologetics. Tatlo yan Opo. Tatlo po yan Dapat alam natin yan para ho maging balanse po tayo. Philosophy, theology, saka apologetics. Yung apologetics, kung paano mo ipaglaban yung pananampalataya mo. Kasi kung nagbabasa ka lang ng Biblia, kulang po yan. Dapat matutunan natin ang philosophy. Kaya ipagdasal lang ho natin kung kailan tayo magsisimula. At kapag ready na po tayo, i-announce po natin yan. Ngayon, pangalawa, ipagdasal po ninyo yung aking may bahay. Kasi si Annalyn po siya po naka-schedule ng chemotherapy sa ikalawang pagkakataon. 2 years ago na-chemo na si Mrs. Dahil po sa sitwasyon ni Mrs. ngayon, kami po ay humihingi ng dasal sa inyo mga kapatid. June 16, 17, 18 po, 2 weeks from now, i-confine siya sa ospital. Ikikimo siya pero naka-confine. So pag-pray natin na maging positibo yung response ng katawan niya sa chemo at sa mga pangangailangan po namin. Salamat po mga kapatid sa mga tutugon sa pangangailangan na yan. Pangatlo, mga kapatid, tulungan natin yung ating parish priest. Sa abot natin makakaya. Ipagdasal natin sila, encourage natin sila na magpatuloy sila sa gawain ng Panginoon Diyos. Kasi maraming pare din ho na di-discourage sa ministry. Hindi naman ho sila nagkukwento
Pero siyempre, yung ating bisita kagabi, nababanggit niya rin na binibisita rin siya ng kalungkutan. 'Di ba? Naging honest din naman si Father Romel kagabi sa interview sa kanya, 'di ba? Pero sabi niya, ang ganda nito, 95% ng mga pare merong sense of fulfillment. Kasi nga sumunod sila sa kalooban ng Diyos eh. Yung 5% lang ho, yung konting porsyento ng buhay na nadi-discourage, pero meron pa rin. Yun po yung realidad ng buhay. Kaya ho mga kapatid, magpatuloy tayo, let us encourage one another, na minsan if you feel na down ho kayo, parang feel nyo lumipat sa ibang sekta, mga kapatid, ito yung panahon na mas kumapit ka sa Panginoon. Ito yung panahon na mas magbigay ka ng panahon na mag-aral. Aralin mo yung simbahang Katoliko, ang doktrina natin, ha? Walang bibitiw, maski na anong mangyari mga kapatid. Sama-sama tayo rito sa ating journey. Alright, alas 6:52, tayo po'y mananalangin na. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa gabing ito. Masaya kami sapagkat nakita namin na ang Panginoong Hesus siya po ang goal, ang content. At nakita po namin, Lord, na siya yung kukumpleto sa amin. Siya yung agent. Siya yung mediator. Ang sentro ng Katolisismo ay ang Panginoong Hesus. Now, secondary ang turo ng simbahan. Naniniwala po kami, Panginoon, na inseparable po yan. Ang Panginoong Hesus at ang turo ng simbahan at si Mama Mary. Lord, pinagdadasal ko mga kapatid ngayong gabi, nakasama ko sa broadcast. Ano man ang pinagdadaanan nilang problema sa buhay, sa pamilya, negosyo, sa relasyon nila sa kapwa, tulungan niyo po sila, maka-get over sila doon sa mga unforgiving spirit. Pinagdadasal po namin na mas maging maalam pa yung paglilingkod sa Panginoong Hesus sa mga panahon na ito. Nalalapit na ho ang pasukan, kami nagdadasal, yung mga enrollment na nangyayari itong week na ito sa buong Pilipinas, kami nagdadasal po ng patnubay nyo sa mga estudyante na harinawa ay makapagtuloy sila sa pag-aaral. At yung mga graduating students po ay pupunan nyo ang pangangailangang pinansyal at talino nila sa pag-aaral. At yung mga kasama ko dito sa broadcast tonight, I just pray for good health. We just pray, Father God, for your mercy upon them. At pinagdarasal namin na mas maging masigla sila sa pananampalataya. Huwag silang bibitiw sa Panginoon sa turo ng simbahan. Kumapit sila sa Panginoong Hesus araw-araw. At pinagdarasal po namin ang inyong patuloy na pagpapala sa aming Santo Papa kay Pope Leo XIV. I pray that you would give him wisdom, good health, at yung buong grupo ng mga kardinal sa Vatican. Sa lahat ng mga archbishop, bishops, mga priest sa buong mundo, especially sa Pilipinas. Kaya nga po ang siyang mangunguna. Maraming salamat po sa mga listeners sa broadcast tonight. Alam niyo po yung kanilang mga intentions ng puso, samahan niyo po sila. At sana makita nila itong broadcast na ito na malaking tulong ito sa kanilang buhay pananampalataya sa ating Panginoon. Maraming salamat po. Masaya kami, Lord, sapagkat ang gabing ito ay inalaw niyo kami na matuto maski kaunting oras patungkol po sa katekismo. Kami nagdadasal na patuloy niyong blessing kay Reverend Father Romel Olivar dyan sa Calayan Island, sila Sister Divine at lahat ng mga miyembro at kapatiran dyan. Ganun si Father Reggie, samahan niyo po siya. Pinagdadasal namin ang gawain niyo na magtagumpay dyan sa Calayan Island, dyan sa Cagayan. At sana nga po ay yung transition na magaganap next month ay magiging mahusay. Lord, we are declaring ng aming bansa ay patuloy po sanang si Kristo ang nasa kaisipan ng aming presidente at lahat ng mga politicians po namin na ma-realize nila na maliban sa Panginoong Hesus, sila sa sentro sa turo ng simbahan. Ang kanilang kaligtasan ay magkakaproblema sa dulo. At pinagdadasal po namin ang inyong gabay sa gabing ito sa bawat isa. Maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Pakishare po yung ating video. At salamat po sa inyong pakikinig.
At sa ngala po ng aking may bahay na si Annalyn, Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo mga kapatid. And bye for now.